Paano mo pipiliin ang pag-ibig kung ang kapalit ay seguridad ng pamilya mo? Paano ka lalaban kung ang katapat ay kapangyarihan, kayamanan at panganib? Ako si Nika at araw-araw kong tinatanong ang sarili ko, paano kung may ibang paraan? Araw-araw, 7:00 ng umaga, naroon na ako sa Ayala MRT Station. Bit-bit ang isang bag na mas mabigat pa sa pakiramdam ko tuwing umaga. Siksikan, mainit at punong-puno ng mga mukhang pagod at nagmamadali. Isa na ako roon. Pero may isang mukha, isang babae, ang lagi kong napapansin. Minsan ay naka-scrub suit pa, minsan naka-coat. Maaliwalas ang mukha niya, tahimik, pero palaging alerto ang mata, parang sanay nang tumulong. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero sa gitna ng lahat ng bigat ng buhay ko, siya ang tila kislap ng liwanag sa isang madilim na istasyon. Isang umaga, puno ng pagod at puyat, narinig ko siyang magsalita. "Hi, lagi kitang nakikita rito. Okay ka lang ba?" Napatigil ako. Ngumiti ako, pero hindi buo. "Okay lang, salamat. Ingat ka. Ako nga pala si Marie. Ako naman si Nika. At mula noon, hindi na kami naging estranghero." Si Marie ang pahinga ko sa bawat araw. Ang tahimik na damdaming gusto kong itago, pero patuloy na lumalalim. Pero hindi niya alam ang buong katotohanan. May boyfriend ako, si Gino. Isang mayamang lalaki na halos ikulong na ako sa isang mundong hindi ko pinili. Pero kailangan ko siyang tiisin. Siya lang ang tumutulong sa mama kong may sakit at sa pag-aaral ng kapatid ko. Hindi ko siya mahal, pero mahal ko ang pamilya ko. At yun ang dahilan kung bakit araw-araw nilulunok ko ang lungkot. Lagi kaming magkasabay ni Marie sa tren. Minsan, sabay kaming kumakain sa food court. Madalas, kinikwento niya ang buhay niya bilang surgeon. Ako naman, nakikinig lang. Pilit iniiwas ang sarili na masyadong mahulog. Pero isang gabi, hindi ko na napigilan. "May boyfriend ka?" tanong niya. Tahimik muna ako, tapos tumango. "Bakit parang hindi ka masaya?" Dahil hindi ko siya mahal, pero wala akong choice. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko, naiintindihan niya ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro'y pagod na akong itago ang lahat. O baka naman, gusto ko lang maramdaman, kahit saglit, ang totoong kaligayahan. Isang gabing umuulan, nagkita kami. Wala kaming payong, basa kaming dalawa. Tumatawa habang tumatakbo papunta sa ilalim ng overpass. Tumigil siya sa harap ko. Pinunasan ang mukha ko gamit ang kanyang panyo. At doon, naramdaman kong hindi ko na kaya. Kung may ibang paraan lang, bulong ko. "Mayroon," sagot niya. "Piliin mo ang sarili mo." At bago pa ako makaisip, hinalikan ko siya. Maingat, dahan-dahan, parang takot, pero totoo. Isang araw, hinarang siya ng 2 lalaki, mga bodyguard ni Gino. Sinabihan siyang layuan ako. "Delikado to, Marie.
Sabi ko sa kanya, hindi biro ang ginagawa natin. Hindi kita iiwan, sagot niya. Pero kinabukasan, may humarang na van sa tapat ng kondo. Sapilitan akong isinama. Hindi ko na siya nakita. 2 araw akong kinulong ni Gino sa bahay nila sa Forbes. Wala akong cellphone. Wala akong koneksyon sa labas. Wala ka nang kailangan, Nika. Lahat ng meron ako, sa'yo. Bakit ka pa naghahanap ng iba? Galit niyang tanong. Hindi ko sinagot. Ang iniisip ko lang, si Marie. Kung ligtas ba siya? Kung lalaban ba siya? Hindi ko alam kung paano. Pero isang gabi, narinig ko ang sigawan sa labas. May pulis, may ambulansya, at naroon si Marie. Tumakbo ako palabas, ni hindi ko na inintindi ang sigaw ni Gino. Pagkakita ko kay Marie, niyakap niya ako agad. Iyak ako ng iyak, parang bata. Hindi na kita iiwan, sabi niya. At hindi na ako babalik sa kanya, sagot ko. Sa loob ng ospital, habang nagpapahinga ako sa isang kwarto, pinuntahan niya ako. Tahimik kami. Nasa pagitan namin ang malamig na hangin ng aircon at ang mga mata naming puno ng mga salitang hindi masabi. Mahal kita, Marie. Lumapit siya. Hinawakan ang pisngi ko. Hinalikan ako. Marahan. Puno ng pangako. Sa halik na yon, alam ko na may buhay sa labas ng takot. May pag-ibig sa labas ng kasinungalingan. Ilang buwan na ang lumipas. Si Mama ay mas gumaling. Nakuha ko ang scholarship para sa nursing. Si Gino, naglaylo, matapos magsampa ng kaso ang mga abogado ni Marie. At ako, masaya, malaya, at mahal na mahal si Marie. Tuwing sumasakay kami sa MRT, magkahawak na ang kamay namin. Wala nang takot, wala nang itinatago. Hindi lahat ng kayamanan ay tunay na yaman. Hindi lahat ng kapangyarihan ay makakabili ng puso. Ako si Nika, isang babaeng minsang natakot pero natutong lumaban. At kung darating ang araw na mapapadaan ka sa Ayala Station, baka makakita ka rin ng isang pag-ibig na handa kang ipaglaban. Dahil minsan, sapat na ang isang tingin at isang matapang na halik. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.